Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikapitong kabanata. Debere! Ang tinig ng Don ay nag-e-echo sa loob ng silid. Napaangat mula sa silya nito at tiningala siya. Niloloko mo ba ako, Joanna? Kung totoo ang sinasabi mo? Nilingon nito si Ram. Bakit hindi mo sinabi sa akin noong huling magkaharap tayo na ang nobyo mo ay isang debiere? Galit nitong tanong. I lied. He wasn't really my boyfriend then. We only met him 2 months before my graduation sa ferry boat and we hit it off already. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng matagalan. He had some business to attend to and I only stayed in Puerto Galera for 4 days. Sinabi niya ang praktisadong rason sa abuelo sa nanginginig na tinig. Nagkita kaming muli nitong huling uwi ko. And you married him already? Puno ng galit ang tinig ng matanda. At hindi mo binigyan ng pagkakataong makakaharap man lang si Julio? Sinulya pa niya si Julio. Nakita niya. Nakakunot ang noon nito. Hindi marahil ito aware, subalit nasa mga mata nito ang pagkadismaya. I don't want to be manipulated. You know that, she said in a defiant tone. Ngayon nakilala niya si Julio. Never will be she married a man. Ang gusto ko si Ram sa unang pagkakataon pa lamang namin. And I never regretted my decision. Muli niyang sinulyapan si Julio at umismid. Nakita niya ang pagdaan ng galit sa mga mata nito. Beside, I married a debiere. Hindi ba? At yun ang gusto ninyo. She challenged. Dapat ay pinakilala mo muna siya sa akin, Joanna. Hinayaan mong kilatisin ko siya. Iyon ang dapat mong ginawa. Naroon pa rin ang galit sa tinig nito. Bagamat bahagyayang nabawasan yon. We have never intended to marry in hates. But I don't want you to marry me. Up to. Hinayo ng mga mata niya si Julio. To him? At hindi ko rin gustong pakasalan mo si Conchita. Hindi yun sinagot ni Don Serapin. Binalingan nito si Ram at nanatiling tahimik, watching the exchange with amusement and curiosity. Ang mapanuring mga mata ng Don ay sumuyod. Missing nothing. So, you are a debiere. Nagdududang sabi nito. Gusto mo bang sabihin kamag-anak kita? Umiling si Ram. Ikinalulungkot kong sabihin, hindi tayo magkamag-anak, Senyor Serapin. Ram's tone was dry. Sa kumbento ng mga madre sa Lipa ako ipinanganak at nanatili roon hanggang 7 taon. Ayon sa kanila ay labandera ang aking ina sa kumbento at namatay ito sa panganganak sa akin. Nanatili ako sa pangangalaga ng mga madre. 8 taon ako nang ampunin ng isang byudang nagngangalang Paulina Debiere at dinala sa Mindoro. My adoptive mother died many years ago. Halos hindi humihinga si Joanna at titig na titig kay Ram. She practically knew nothing about this man. Ni hindi nito pinagkaabalahang sabihin sa kanya ang mga katotohanan ng iyon. At lalong hindi niya inaasahang aaminin nito sa abuelo niya na hindi ito isang tunay na debiere. At sa paglalahad nito ng pinagmulan ay may humaplo sa dibdib niya. But looking at him now, ni wala siyang makitang kapaitan sa tinig at mukha nito. Kung mayroon mang mahusay itong nagtatago,
The old man was silent for a long time. His first rheumy eyes traveled over Ram slowly. Nakita ni Joanna ang pagbabago ng anyo ng abuelo mula sa kanina ay galit tungo sa pagkamangha. Sa ngayon ay sa pagkalito. Nang sabihin ng apo ko kahapon na nagpakasal siya, ay hindi ako lubusang naniniwala. Wika nito makaraan ng ilang sandali. Lalo at sinabi ni Conchita. Anong sinabi ni Conchita, Lolo? Nagkibit ng balikat ang Don. Nothing important but I gave you the benefits of the doubt, Joanna. In more way than one. You are like your mother. Gayunman, hindi katulad ng inaasahan ko ang nangyari. Ikinalulungkot kong naging mabilis ang ginawa naming pagpapakasal ni Senyor Serapin Joanna. Was frantic. Tulad ng sinabi niya, we hit it off when we first met. Tinawag niya ako nang umuwi siya dito 2 months ago. Inimbitahan niya ako na magtungo kami sa kabilang isla. And of course, I obliged. Wala akong idea ni nakipagtana na pala siya sa akin. What? She exclaimed. Tinapunan ng matalim na sulyap si Ram. Kasabay niyon ay ang awareness sa pagbabago ng paraan nito ng pagsasalita. He was now manipulating the sense. You deceived me well, darling. Swabing wika nito. Tulad ng ginawa mo sa iyong abuelo. Masuyo nitong patuloy. But I think we can both forgive her. Hindi ba, senyor? Ang mga kabataang babae tulad ng ating Joanna, so alone in this world, karaniwan na ay nagiging padalos-dalos sa mga ginagawa. Tinakpan ni Joanna ang bibig upang hindi lumabas ang malakas sa pagsinghap. Alone in this world? Hindi makapaniwalang ulit ng Don. May abuelo pa siya. Well, of course. Pero ipagpaumanhin ninyong pinaniwala ako ng inyong apo na wala akong anumang pakialam sa kanya. Umangat ang mga mata nito kay Joanna at ngumiti. You are very naughty, darling. My granddaughter, rebellious young woman. Yes, you are right. Kung hindi pa ako tumawag at sabihing pakakasalan ko ang aking nurse, ay hindi niya sasabing nag-asawa na siya. She wanted to surprise you, Ram. Ram said smoothly. And surprise, I was... Anyway, nariyan na yan, wika ng Don. Kasabay ng buntong hininga. Bigla-bigla ay maluwag nitong tinanggap ang lahat ng paliwanag. May panghihinayang na sinulyapan si Julio. Na muling nagbalik sa upuan. I will have wanted my granddaughter to marry a bona fide debiere. Pero wala na akong magagawa. Tumingala ito kay Ram. Joanna saw something in his grandfather's eyes. Something akin to admiration. To admire you. Ram, maaari mong sabihin sa akin na tunay ang pagiging delbiere mo. I always believe in honesty, senyor. Sagot nito at makuhulugang sinulyapan si Joanna. Umiwas siya ng tingin. Hating him for making her feel uncomfortable when things have gone according to her plan. Sumungaw sa pinto ng library si Conchita. Nakahanda ng hapunan, Senyor Serapin. Anyaya nito at ang mga mata ay sandaling nagpalipat-lipat kina Ram at Joanna bago yon sandaling dumapo kay Julio. Pagkatapos ay dumiretso ito sa likod ng wheelchair ng Don upang itulak ito palabas ng silid. Napuna ni Joanna na nagpalit ito ng damit. Mula sa puting uniforme ay isang fuchsia tie-fitting dress ang ipinalit nito. Ipinapakita rin ng mababang neckline ang cleavage nito. At napuna niya ang dalawang lalaki ay sandaling natuon ang sulyap dito. At ipokrita siya kung hindi niya aamining takaw pansin ang ayos ni Conchita sa oras na yon. Hindi ako makakapayag. Nadalhin mo ang aking apo pabalik sa bundok na yon, Ramon.
Mariing tutol ni Don nang sabihin ni Ram na 2 linggo lamang sila sa Bilya at muling babalik ng Mindoro. Taga ron ako, Don Serapin. At si Joanna ay aking asawa. Natural lamang na isama ko siya pauwi. Formal nitong tugon. Naroon ang aking trabaho. Itinulak ng Don ang pinggan palayo rito. Tumiim ang mukha. Nalimutan kong itanong sa iyo, Ramon, kung ano ang trabaho mo sa Mindoro. Isa kong mangingisda, Senyor Serapin. Mangingisda? Umangat ito sa upuan. Isa kang mangingisda? At dadalin mo ang aking apo pabalik sa Mindoro upang tumira sa tabing dagat? Isa yung marangal na trabaho, Lolo. Pagtatanggol ni Joanna. And all my life, I believe near the sea. Tamang inyong apo, Senyor. Susog naman ni Conchita. Bahagya ng dinaanan ng tingin si Julio na tahimik na kumakain. Shut up! You too! Hiyaw ni Don Serapin, na ang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ram. Iwan mo ang pangingisda, Ramon. Manatili ka rito at pamamahalaan mo ang buong farm. Ikaw ang boss. Dito kayo maninirahan sa buong Bilya. Senyor, no, let me finish. Putol nito sa sasabihin ni Ram. Hindi ba nililiwanag ko sa inyo? At niliwanag sa iyo ng aking apo ang tungkol sa Bilya na to? Gusto niya sa kanya ko ito ipamana. At dahil sa kaisa-isa ko siyang apo, natural na mapa sa kanya ang bahay na to na tirahan ng aking mga ninuno sa maraming henerasyon. At dahil taglay mo ang pangalang Del Biere, bigyan niyo ko na maraming apong lalaki at punuin ninyo ang bahay na to. Joanna Vegan. Feed getting uneasily. Dinampot ang baso ng tubig at uminom. Kinakabahan siya sa nagiging takbo ng usapan ng dalawa. Personally, Senyor, banayad na tugon ni Ram. Hindi ko na naising tumira dito. Nasa Mindorong aking trabaho. At doon ako nagkaisip at lumaki. Doon ko rin gustong magkaugat. Tinatanggihan mo ang karangyaang inaalok ko sa'yo? Para lang balikan ng karagatan? Totoong nagagalit na ito. At kinakabahan si Joanna. May hinala siyang iniisip ng abuelo na nauulit ang kwento ng mga magulang niya sa kanila ni Ram. Ipagkakait mo sa akin ang aking apo sa tuhod ang mga karapatan nila sa Bilya na to. Tulad din ang ginawa ng mga magulang ni Joanna. Ipagpaumanhin ninyo, Senyor. Magalang na sabi ni Ram. Hindi ako nakahandang ipakipag-usap ang mga bagay na yan. Bagong kasal pa lamang kami. Nilingon siya nito. Masuyo siyang initian. Sa kasalukuyan ay nasa honeymoon stage kami at hindi pa magkaroon ng puwang ang seryosong bagay na ito. Umangat sa isang appreciative na ngiti sa mga labi ni Joanna. Bagamat gusto niyang pamulahan sa sinabi ni Ram, ay hindi niya mapigilang hindi hangaan ito. Clever. Very clever. Lolo, malambing niyang sabi at hinawakan sa balikat ang abuelo. Tama si Ram. Huwag muna nating pag-usapan ng tungkol dyan. We are newlyweds. I guess you are right. Pahinuod nito at nag-relax. Pagkatapos ng hapunan ay ilabos mo puring. Wika nito sa matandang katulong na nasa isang sulok ng dining room. Ang mamahaling alak. Let's drink to your health and happiness, Ramon and Joanna. Joanna smiled. Hindi sinasadyang napaangat ang tingin niya kay Conchita. Nakita niyang kay Ramon ito nakatitig. A seductive smile flayed his lips. Kwentuhan mo nga ako, Ramon, tungkol sa buhay ng isang mangingisda. Pabulong nitong sabi sa malambing na tinig.
Sa nakikita ko'y mas akmang sabihing isa kang executive kaysa sa mandaragat. Sure, Conchita. Itinulak niya palayo ang pinggan niya. Nawala na siya ng ganang magpatuloy sa pagkain. At nang mag-angat siya ng mga mata ay nakita niya. Sa kanya ito nakatitig. Sa mga labi nito ay naroon ang isang ngiti. Pagkatapos ng hapunan ay lumipat mula sa dining room patungo sa family room ang lahat. They all exchanged a few drinks and small talk. Nakita ni Joanna ang ekstrang atensyon na ibinibigay ni Ram kay Conchita na sadyang gumagawa ng usapang kasangkot ito. Apo, ani ni Senyor Serapin. Nakangiti ito sa kanya. Nanunukso ang mga mata. Huwag mong pagselosan si Conchita. Likas lang siyang malambing sa lahat. Kahit sa akin at kay Julio. Napasinghap siya sa sinabi ng abuelo. Gusto niyang mapahiya at bago pa man niya maisip ang tamang sasabihin, ay muli itong nagsalita. Ipinahanda ko na kay Puring ang rose room. Iyon ang inyong magiging silid ng mag-asawa. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito at bago niya maipagkanulo ang sarili, ay nasa tabi na niya si Ram at mabilis siyang inakbayan nito. Ang pisil na ginawa nito sa balikat niya ay isang babala. Maaga pa, pero pagod kaming pareho ni Joanna sa biyahe, senyor. So, I guess we have to turn our souls. Nilingon nito si Julio at Conchita. See you tomorrow. We couldn't share this room. Protesta niya nang nasa silid na sila. Yun ang silid sa ikatlong palapag. Nag-iisa at pinakamalaki sa lahat. Ang labas ng silid ay balkonahe. Nang dumating siya sa bilya ay iminungkahi niya sa abuelo na palagyan niyo ng banyo. At siya namang ginawa ng Don Serapin. Nagkibit lamang ng balikat si Ram. At isa-isang hinubad ang kasuotan sa panggigilas ni Joanna. Nang ang pantalo na lamang ang natitira, ay binuksan nito ang lumang aparador. Nakasalansa na roon ang iilan nilang gamit. Kinuha ni Ram ang isa nitong short at pagkatapos ay pumasok sa banyo. Narinig niya ang agos ng tubig. Yakap ang sarili ay paruot parito siya sa silid. Hindi niya naisama sa plano niya ang mag-asawa ay natural na magkasama sa iisang silid. Nagulat pa siya nang bumukas ang pinto at lumabas si Ram. Suot na nito ang puting boxer short. Your turn, sabi nito at kaswa na nagtungo sa kama at naupo sa gilid niyon. Nakahanda sa pagtulog. We can share the bed. Hindi kasama sa plano at usapan natin na magkasama tayo sa iisang silid. Ikaw nagplano nito, hindi ba? Wika nito at hinawi. Ang nakapaibabaw na kumot at pumailalim roon at nahiga. Iniunan ang dalawang braso. Binabayaran mo ko para magpanggap tayong mag-asawa sa lolo mo. At natural na magkasama tayo sa iisang silid dahil mag-asawa tayo, hindi ba? Nilingan niya ang buong silid. It was an old room. Everything in it was old pieces of furniture. Totoong may upuan at mesa, but they were all pieces of antique furniture. Ni walang komportabling settee kung saan maaari itong matulog. Kahit ang sitting room sa labas ng main bedroom ay walang komportabling mahihigaan, kundi isang matigas at mahabang upuan na may sulihiya sa gitna at ang magkabilang dulo ay parehong nakakurba. You don't expect me to sleep in that old bench, Joanna? Wika nito, na tila nahuhulaan ang iniisip niya. Pagod ako sa maghapong pagmamaneho. Kung ano man ang plano mo, bahala ka. Pero kailangan kong ilatag ang katawan ko sa komportabling higaan at matulog. I am paying you to do a job, she snapped. You can. At least bilang empleyado ko. Naipaubaya sa akin ang kama at sa lapag ka matulog.
Malinis naman ang sahig kung tutuusin ah. Umangat ang kilay nito. Joanna, darling, uulitin ko ang sinabi mo sa akin nang nasa Puerto Galera tayo. Magsisimula sa araw na ito ang buhay ko bilang milyonaryo. Wala akong alam na milyonaryong natutulog sa matigas na sahig. Umangat ang katawan nito sa kama at sinilip ang sahig. Gano'n man yun kalinis? Nakakalokong sabi nito. Wala sa loob na lumapit siya rito. Nakapamewang na niyuko ito. No, I have no wish of sharing this bed. With you? You can sleep on the floor. O di kaya ay sa sitting room. Mahaba ang naroong suliya. And if I don't, hamon nito, parang batang lumipat. Ang mga kamay niya sa braso nito upang hilahin ito pababa sa kama. Subalit ni hindi niya ito natinag at sa halip ay umangat ang mga kamay ni Ram at dumako sa bewang niya at siya ay hinila nito pahiga. She screamed, subalit mabilis na tatakpan nito ang bibig niya. She tried to struggle free. Tumigil ka, saway nito. Ano sa palagay mo ang iisipin nila kung narinig nila ang tili mo? He asked huskily, his face inches away from her. His breathing fanned her face, his hard body finning her. Nararamdaman niya ang init ng dibdib nito sa ilalim ng mga palad niya. Sa kabila ng lahat ay may kung anong masarap na kilabot siyang nararamdaman. Nang tumigil siya, sa pagpalagay unti-unting inalis ni Ram ang kamay nito sa bibig niya. You bastard! She hissed. Kahit kailan bastos ka. Palibhasa, she stopped in mid-sentence. What she saw in his face silent, the childish insult hovering in her lips. Hindi ito ang kaswal na fisherman na nais kumita ng kaunting salapi. Yan ang natitiyak niya. At ngayon niya natanto na ang pagtatanggumpay ng plano niya ay nakasalalay rito. Niliwanag ko sa'yo na strictly business lang ang kasunduang ito. Aniya sa kawalan ng masasabi. So you did. Seryoso nitong sagot. Pero lumabi sa pagtitiwala mo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin? Tulad ngayon, hindi maaring hindi tayo magkasama sa iisang silid at iisang higaan. Sa susunod na 2 linggo, hindi ko gustong paniwala ang hindi mo pa napaghandaan ito. And I don't imagine you are so naive as to be blind to your own attractions, she said. I hate to admit it, pero totoong hindi pumasok sa isip ko na maaari tayo magkasama, lalo na sa iisang silid. Lalo na sa loob ng 2 linggo. Ibinalik niya ang mga mata nito. At gusto mo namang samantalahin ang pagkakataon by trying to make a pass of me. Lumayo ito sa kanya at inuko pa ang kabilang dulo ng malaking kama. Oh, I'd love to. Sang-ayon nito, pero may tamang panahon para dyan. Pansamantala, get yourself ready to bed. You be trusted me this far. Ituloy mo na, matabang nitong sabi. Wala pa akong natatandaang namilit ako ng babae sa buong buhay ko. Pagkasabi niyon ay dumapa ito sa kama at sa wari ay nakahanda na sa pagtulog. There the beds in the sitting room that would pass as a makeshift bed. Hindi ngayong gabi, Joanna, he murmured in his pillow. Inaantok na ako para pag-isipan ang sleeping arrangement natin and to try to sleep in an uncomfortable wooden bench. Hindi na siya makipag-agrumento. Tinititigan nito ang likod nito bago dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa banyo. Bigla siyang nakadama ng kalituhan. Sino ang lalaking ito? Nagkamali ba siya ng pagdadala rito sa bilya? At dito na po natatapos ang chapter 7 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po ako muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.